Kumusta mga kasariksik? Ang Mavalis Island, kilala rin bilang Guayami Island, ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas sa probinsya ng Batanes. Tinuturing itong isang mahalagang estratehikong teritoryo dahil sa kalapitan nito sa Luzon Strait at Taiwan. Sa panahon ng tumitinding tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga usapin sa pagitan ng China at mga kalapit na bansa ng Pilipinas, binibigyang pansin ngayon ng Mavalis Island bilang isang kritikal na bahagi ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Ang pagdevelop sa Mavalis Island upang magkaroon ng airport at seaport ay hindi lamang magpapalakas sa ekonomiya ng Batanes, kundi magbibigay din ng makabuluhang presensya sa rehiyon ng Hilaga na nakatutok sa depensa at pangangalaga sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Luzon Strait ay isang mahalagang lagusan na nagdudugtong sa South China Sea at Pacific Ocean. Kaya't nakikita ng mga eksperto ng anumang aktibidad sa lugar nito ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga estratehikong interes ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Estados Unidos, China at Taiwan. Sa gitna ng lumalakas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa harap ng patuloy na militarisasyon ng ilang bahagi ng South China Sea, sinikap ng Pilipinas na palakasin ang depensa nito sa hilagang bahagi ng bansa kung saan nakapaloob ang Mavalis Island. Ang isla ay tinuturing bilang unang linya ng depensa ng Pilipinas mula sa hilaga, isang mahalagang tagapagbantay na maaaring magbigay ng babala at proteksyon laban sa mga potensyal na banta mula sa mga bansa sa kalapit na rehiyon. Sa pagsusumikap na mapalakas ang kapabilidad ng Mavalis Island sa depensa, inatasan ng pamahalaan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP na magtayo ng mga kinikailangang pasilidad at mapalakas ang kanilang presensya sa isla. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang mahakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Comprehensive Archipelago Defense Concept o CADC na naglalayong ipatupad ang mga hakbang sa depensa ng mga pangunahing isla ng bansa upang maprotekta ng soberanya ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng airport at seaport sa Mavalis ay magbibigay ng mas mabilis na akses at transportasyon ng mga tauhan at kagamitan ng militar sa isla at magiging mahalagang bahagi ng mga operasyong panseguridad ng Pilipinas. Ang presensya ng Pilipinas sa islang ito ay mas naging makabuluhan sa harap ng mga ulat ng China ay nagpapalawak ng impluensya at mga aktibidad sa South China Sea. Sa pagtatayo ng isang seaport at airport sa Mavalis, nagiging mas handa ang Pilipinas sa anumang pangyayari sa Luzon Strait. Bukod pa rito, ang development na ito ay nagpapakita ng pagtulong ng Pilipinas sa mga alituntuning pansiguridad na hinihingi ng kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Ang mga infrastruktura ay magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na magbantay at magresponde sa mga sitwasyong may kinalaman sa pambansang seguridad, lalo na sa mga lugar na may malapitang koneksyon sa ibang mga bansa tulad ng Taiwan at China. Kaugnay ng pagpapalakas ng seguridad sa hilagang bahagi ng Pilipinas, lalong tumitindi ang kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaunlad ng mga pasilidad sa mga estratehikong lokasyon tulad ng Mavalis at iba pang bahagi ng Batanes. Matatandaan na noong Marso 2024, inanunsyo ni Gobernador Marilu Cayco ng Batanes na ang Amerika ay magbibigay ng pondo para sa pagtatayo ng isang sibilyang pantalan sa probinsya. Ang pantalan na ito ay hindi lamang makakatulong sa mga pang-ekonomiyang layunin tulad ng pagpapabili sa transportasyon ng mga produkto, ngunit ito rin ay may partikular na layunin sa seguridad lalo na sa konteksto ng tumataas na tensyon sa Taiwan. Ang pagtatayo ng pantalan sa Batanes ay bahagi ng mas malawak na plano upang magbigay ng suporta sa Pilipinas sakaling magkaroon ng krisis sa Taiwan. Bilang estratehikong lokasyon na malapit sa Taiwan Strait, ang Batanes ay maaaring maging pangunahing ruta o staging area para sa mga operasyong pangkalasag ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa pahayag ni Gobernador Cayco, ang pondo mula sa Amerika ay maaaring gamitin para sa mga kalsada at iba pang pangunahing infrastruktura sa isla.
Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nagpapakita ng lumalalim na relasyon ng dalawang bansa sa harap ng lumalaking pangangailangan para sa depensa laban sa mga panlabas na banta sa rehiyon. Isa sa mga layunin ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay ang pagkakaroon ng kakayahan na mag-evacuate o lumikas ang mga Pilipino mula sa Taiwan sakaling magkaroon ng kaguluhan o hindi inaasahang krisis. Ang pantalan ay maaaring magsilbing daungan para sa mabilis na pagtugon at pagpapalikas ng mga tao mula sa Taiwan patungong Pilipinas. Dagdag pa rito, magagamit din ang pantalan bilang pangunahing punto para sa mga humanitarian at disaster response operations kung sakaling magkaroon ng sakuna o pangangailangang medikal sa rehiyon. Sa ganitong paraan, ang pantalan sa Batanes ay hindi lamang nakikita bilang pansiguridad na proyekto, kundi bilang isang kritikal na infrastruktura para sa humanitarian response. Mahalaga ring tandaan na ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa Batanes ay may direktang epekto sa pagpapalakas ng ating alyansa. Sa harap ng mga banta sa rehiyon, partikular na sa Luzon Strait at mga kalapit na bansa, mas pinatatatag ng dalawang bansa ang kanilang kasunduan at sinasamantala ang bawat oportunidad upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating teritoryo. Ang planong pagdevelop ng pantalan ay sinasabing bahagi rin ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, isang kasunduang nagbibigay daan sa Estados Unidos na makapagtayo ng mga pasilidad sa ilang base ng militar sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga proyekto, lalong naipapakita ang ating commitment sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon at sa pagtatanggol sa interes ng bawat bansa laban sa mga posibleng panlabas na banta. Sa gitna ng lumalaking hamon sa seguridad sa rehiyon, mas pinagtutuunan ng pansin ng Sandataang Lakas ng Pilipinas o AFP ang pagpapaigting ng ating presensya sa hilagang bahagi ng bansa, partikular na sa mga isla nga ng Batanes. Kasama na nga rito ang Mavolis Island. Sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC na isinusuling ng pamahalaan, ang pagpapalakas ng puwersa sa mga estratehikong teritoryo sa Hilaga ay naging pangunahing prioridad ng Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Diodoro, ang CADC ay naglalayong magtatag ng mabisang sistema ng depensa sa mga isla ng bansa, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga internasyonal na daanan, tulad nga ng Luzon Strait. Upang magampanan ito, nakatuon ang AFP sa pagdedeploy ng karagdagang mga puwersang militar at kagamitan sa Batanes. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga outpost, lookout towers at mga sensor system na kayang magmonitor ng mga galaw sa dagat at himpapawid sa paligid ng isla. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na handa ang AFP na tumugon sa anumang potensyal na banta mula sa mga karatig bansa. Ang mga makabagong teknolohiya na ginagamit sa monitoring system ay makakatulong din sa real-time na pagdetect ng anumang hindi inaasahang kilos o presensya ng mga banyagang barko o sasakyang panghimpapawid sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa dagdag na puwersa at teknolohiya, isinasaalang-alang din ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa pagsasanay ng mga sundalo sa matataas na antas ng kahandaan sa militar. Ang mga sundalo sa mga outpost sa Batanes ay hindi lamang nakalaan para sa pagbabantay, kundi para rin sa pagtanggap ng mga pagsasanay sa pagsagupa sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na pagtugon. Inaasahan na ang masinsinang pagsasanay ay magbibigay daan sa AFP na maging mas mahusay sa kanilang misyon ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isa sa mga kritikal na aspeto ng pagpapalakas ng presensya ng AFP sa Batanes ay ang pagpapatupad ng mga plano para sa pangmatagalang deployment. Sinisiguro ng DND na ang lahat ng tropa at kagamitan ay may sapat na supply ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan upang mapanatili ang kanilang operasyon sa loob ng mahabang panahon. Kasama dito ang pag-aayos ng mga daungan, imbakan at mga lugar na maaaring paglagyan ng mga kagamitang militar upang matiyak na hindi magkukulang ang tropa sa mga kinikailangang supply. Ang presensya ng AFP sa Batanes at Mavolis Island
ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga residente ng probinsya at nagpapakita ng determinasyon ng pamahalaan na protektahan ang kanilang teritoryo laban sa anumang banta. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, hindi lamang nagpapalakas at napapalakas ang depensa ng bansa, kundi nadaragdagan din ang tiwala ng mga Pilipino sa kakayahan ng AFP na protektahan ang kanilang kapakanan at seguridad. Ang mas pinalakas na presensya ng AFP ay mahalagang bahagi ng mas malawak na plano ng bansa upang itaguyod ang kanilang soberanya sa harap ng masalimuot na isyu sa teritoryo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa harap ng patuloy na pag-angkin at mga aktibidad ng China sa South China Sea, partikular sa mga lugar na sakop naman ng EEZ ng Pilipinas, aktibong kumikilos ang pamahalaan upang maprotektahan ang soberanya at karapatan nito sa rehiyon. Natatandaan na noong Setyembre 2023, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkabahala sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit sa Indonesia at nanawagan sa mga kasaping bansa na kumilos upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Bilang tugon, pinalakas ng Pilipinas ang presensya nito sa mga pinag-aagawang teritoryo noong Nobyembre 2023. Nagsimula ang joint patrols ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea na naglalayong mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at mapigilan ng mga agresibong aksyon sa rehiyon. Bukod dito, naghain ng Pilipinas ng mga diplomatic protest laban sa paglalabas ng China ng 2023 version ng standard map nito, kung saan makikita ang pinalawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu ang paghain ng protesta ukol sa issue. Upang mapalakas ang depensa, inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines noong Enero 2024 ang plano nitong paunlarin at palawakin ng 9 na isla na sakop ng bansa sa South China Sea upang maging kapaki-pakinabang sa tropa ng militar. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy naman ang mga insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. Matatandaan naman na noong Setyembre 2024, nagpalitan ng mga akusasyon ng dalawang bansa ukol sa sadyang bungguan ng Coast Guard vessels sa pinag-aagawang South China Sea na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa kabuuan, aktibong kumikilos ang Pilipinas upang maprotektahan ang ating soberanya sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomatikong protesta, pagpapalakas ng depensa at pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong bansa. Sa ilalim ng lumalakas na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, isinama ang Mavolis Island sa taunang balikatan exercises noong Mayo 2024. Ang pagsasanay nito na isang joint military exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at US military ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga puwersa ng dalawang bansa sa pagtugon sa mga banta sa rehiyon. Ang partisipasyon ng Mavolis Island sa pagsasanay ay nagpapakita ng estratehikong kahalagahan nito sa depensa ng bansa at sa plano ng Pilipinas na palakasin ang depensa sa mga kritikal na lokasyon. Sa balikatan na exercises ngayong taon, isinagawa ang mga simulated defense operations sa Mavolis Island at sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsasanay ay ang mapalawak ang kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas sa amphibious operations, reconnaissance at pagpapatrolya sa mga lugar na malapit sa Luzon Strait at Taiwan Strait. Ang mga operasyong ito ay naging sentro ng mga aktibidad sa Mavolis dahil ang isla ay nakaposisyon sa isang mahalagang ruta sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean. Sa pagsasanay, sinubukan ng mga puwersa na magsagawa ng mabilisan at coordinated na paglipat ng mga kagamitan, personnel at logistics gamit ang mga aircraft at barko. Bukod sa amphibious exercises, nagkaroon din ng pagsasanay para sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergencies tulad ng maritime threats at natural disasters. Gamit ang Mavolis Island bilang pangunahing lugar ng operasyon, ang pagtuon sa disaster response ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng Mavolis hindi lamang bilang isang depensibong lokasyon, kundi bilang isang strategic staging area
para sa mga humanitarian missions sa Hilagang Luzon. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagpapakita ng kahandaan ng AFP at US military na magtulungan hindi lamang sa mga isyu ng seguridad, kundi sa pagtulong sa mga komunidad sakaling magkaroon ng mga natural na sakuna. Ang balikatan na exercise ay nagbibigay ng pagkakataon para sa AFP na makagamit ng makabagong kagamitan at taktika mula sa US military. Kasama dito ang paggamit ng mga drones para sa surveillance, advanced communication systems at iba pang makabagong teknolohiya sa intelligence gathering at monitoring ng mga aktibidad sa dagat at himpapawid sa paligid ng Mavolis Island. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa ang mga sundalo ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga makabagong taktika at teknolohiya na siyang makakatulong sa pangmatagalang depensa ng bansa. Ang pagsama ng Mavolis Island sa balikatan na exercise ay nagpapadala rin ng mensahe sa rehiyon ukol sa lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng depensa. Sa gitna ng mga issue sa South China Sea at mga aktibidad ng China sa rehiyon, ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagiging simbolo ng commitment ng Pilipinas at ng Estados Unidos na palakasin ang depensa ng bansa at ang kanilang kasunduan laban sa mga posibleng banta. Ang Mavolis Island bilang pangunahing bahagi ng pagsasanay ay naging simbolo ng pagtutulungan ng dalawang bansa para sa kapayapaan, seguridad at proteksyon sa rehiyon ng Timog Silangang Asya.